out namin siya para magkaroon ng sariling clinic. Binalibaliktad lang kung pangalan yan, ay na letters, because Nickel Entertainment stands for the first letter of all our names. I'll introduce lang po the N. Yung nag-design, Yung nag-design, lumabas si Nico. That's my production designer sa Hello Love Again. Nagsimula siya sa akin sa Forevermore. Yan. I'm a second chance. sa movies, direct. Sa movies. Yan. Tapos, kanya yung NI. Ako po si C. Yung po si K, Kizzy. Ang L po yung asawa ko, si Louie. Uy, maglaro ka yan. Wapo. Tapos meron po kami dalawa pang members, J and M. Jetro Maniego, oo. Kaya, naawa kami, wala kasi siya sa Nickel, nilagay namin siya sa clinic, siya yung J. Direct dun sa Nickel may ganon. Oo, Parang J. trademark. Oo. But really, we wanted the name also kasi parang, di naman kasi ako talaga, kumbaga, boss ng isang kumpanya o presidente na, alam mo yun, di ako sanay dito. All I know is to direct and become a mother, no? So right now, the clinic also stands for clinicking them, no? It's like a clinic. I will teach them. We will teach them not just to act and to perform, but to become good people. At least humble people. Kasi doon ako trained, bawal lumaki po ulo, mapapalo po ako ni Olivia Lamasan at nang nasira natin si Marilu Diaz-Abaya. But yeah, this is founded, ang Nickel Entertainment po ay, bakit ang tagal mo? Anyway, welcome, mamaya mo makatanong. Hindi kasama din yung direct. Baka ano ko lang. Yun. Okay, si Nickel po kasi nag-start yan sa pagtatanong, bakit ang mahal-mahal ng bayad sa mga foreign artists? Tapos yung mga Pinoy hindi. Nagsimula yan doon, kinukuha namin yung BTS mag-concert, nakita ko yung presyo, Diyos ko hindi matayo po. If only a tenth of it can be paid to Filipino artists, ang saya sana, no? So sabi ko, bakit ganun? Ang talented naman ng mga Pinoy. Bakit parang ayaw, hindi makaganon, no? So, kailangan mahalin muna natin yung sariling atin, therefore, sabi ko, tapos iba, pag director ako, ang dami mong artistang parang gusto mong pa-uwiin. Kasi di mo umarte. So sabi ko, ako na nga lang maglalagay ng aarte at nang hindi umiinit ang aking head. And as you can see, I have Chase here and Frenchie. Once I have worked with before and trusted them also and knew their good hearts. You're welcome. At yun, so here, you know, we may be starting small, lahat naman nagsisimula sa maliit. But with your help, thank you so much. And with the help of God, and yun, kaya natin to. Mapapakita natin yung talento ng Pilipino. Good morning. Closing remark. Sabi, closing na po. Ayan. Yun po. Right now po, since direct nga sabi na we just started, no? But with God's grace po, nagkakaroon na po kami unti-unti ng aming mga projects. So, meron na kami mga regular gigs sa mga hotels nearby, sa bar sa Caloocan, ganyan. Meron na kami mga napapwestohan. And then, ito naman pong ating pool of talents. Ito po sila. Kawai, guys! Yan po ang ating mga pool of talents. Sila po ay kinakast na rin namin sa mga projects sa Star Cinema, sa ABS, they have been in shows, and ano. So, yun. Nagsa-start na po kami. And we are growing and we would like to thank the talents, syempre po, for believing sa clinic. Hindi nila kami iniwan mula kumu. Okay? Ang naglalaylo kami, nagaganyan kasi busy, may inayos sa papeles, pero andyan pa rin sila, hindi sila bumitaw. So I'm very, very thankful with everyone here. Yan, yan. Sobrang tiwala nila. Kasi po, hindi lang po kami nag-create ng company. Okay? Not just an agency, we are creating family. So kami po dito ay isang buong pamilya po. Yan. So dahil po dyan, pwede na po tayong mag-sign. Pero mag-question muna. Doon muna. Okay, question and answers muna. Baka may questions. Okay po, baka po may mga... Ay, Miss Lily. Si Alvin. Okay po. Alvin from Daily Dream. Awi. Hi, Kati.
Hindi ba may insecure yung Star Magic sa'yo? May nagtatalents ka na. Hindi, actually, I am going into partnership with them because I asked permission. Alam niyo naman po na mahal ko yung ABS-CBN and I had to magpasintabi sa kanila and tell them that I am putting up. So sabi naman ni Tito Cory, in fairness to Tito Cory, why don't you partner with Lauren? Ganyan-ganyan. And di na po pa nagkikita schedule namin, but we hope to. Kasi kami naman po, hindi naman amin-amin lang, di ba? Eventually, these artists, actually, itong mga batang to, lumabas na sa, yung iba dyan, sa pelikula ni Kim Chiu and Paula Abilino ngayon. Actually, simula Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Kumbaga, tumatawid naman po. So, I am very open with that partnership. Kami naman po, what's best for talents. Hindi ba mahirap? Paano ka pumili ng talent, Direk Cathy? Kasi di ba, ang daming maganda, ang daming gwapo, pero di ba lagi hinahanap ko ano yung X factor, yung special sa person mo? How do you choose your talent? No, more than the X factor, aside from, of course, dapat bagay sa role, talaga kami nakatingin, lalo na yung si Kizzy, kami, ugali. Kasi alam naman po natin gano'ng kahirap ang trabaho sa industriya. Tapos makakakuha ka pa ng talents na magpapahirap ng buhay mo, parang hindi worth it. So ako kahit saan, I always go for kahit di ka kagalingan, pagagalingin na lang kita basta mabait ka. Aanin ko naman ang galing mo kung tutod ka, di ba? Ako lang dapat meron. Charing! Ang tawa mo! Direk Cathy, my last question. Ano ang masasabi mo dun sa prevailing perception na ang daming artista sa showbiz na gwapo lang, maganda, pero hindi naman marunong umarte, pero nasa lead role? Pag-name drop ba tayo? Charing! Game! Go! No. Ako, I was talking to Chase nga kanina eh. Sabi ko kasi ang pag-arte, pagdidirect, pagsusulat, tulad po ninyo, gift siya eh. You know, not anybody can do what we do. So, kung maganda ka at bumida ka pero wala kang talent, siguro mabait ka. Yun na lang kaya kong... Kasi naisip ko, ano pang right mo dyan? Kasi ako naman po, yan naman, it's not all about beauty. Whether it's be music, acting, hindi eh. Kita mo naman, dami naman sikat na, lalo na nung panahon natin na radyo pa, dahil di mo naririnig. Di ba, mga figura naman wala. Lauren na lagi mo sinasabi. Isang Example. Billy Ocean. Billy Ocean, huwag mo na lang tingnan. Pero naman, grabe, di ba? So, hindi talaga ginajudge ang tao sa beauty lang. No? Unless ang role mo naman ay Miss Universe. Kalokohan naman maglagay ako ng hindi, di ba? But otherwise, the basis dapat of whether a talent is good or not is based on his or her ability to perform the task at hand. Thank you. Thank you. Ayan. Ang next question po, since Manila, Santos ng Push. ABS-CBN. Ang name mo Manila? Yes po. Oh! Taga Manila ka naman. Hindi! It's not raining. Hello, Direk. So my question is, pwede ba kayo mag-share ng one or two instances na interaction niyo with the talent na frustrated kayo or parang that made you think na sana ako na lang yung nag-train dito that made you want to form something like this? Manila, pinahirapan mo ako sa tanong mo kasi one or two lang hinihingi mo. Napakaraming beses kasi eh. Actually, mas okay. Mas sa talents ako madalas. Kasi syempre, yung mga bit play, mga artista na tulad nila, sa totoo lang, di naman magiging artista at kung talaga namang OA na walang alam, di ba? But may mga talents, naalala, huwag ko na ipaalala. Masama nakaraan ko yun eh. Pero nagkaroon ako ng ganyan that became, trivial din, no? Trending din, di pa nga uso social media. Lalo na siguro, kung hindi, Diyos ko, napatay na siguro ni. Kasi umabot yun sa riding in tandem eh. Oo, yung issue niya. Huwag ka nang bulat natin. Bakit talaga? Pero yun, meron lang kasing expectations. Kasi po,
kami, no, taga-production, pag kumuha po ng artista, ano po yan, may tiering or parang class. Not social class yan. Class yan sa ano ang gagawin mo, palakad-lakad ka lang. Ang tawag natin doon, passers-by. Merong beat players, ito naman yung may mga linya-linya, isa, dalawa, at meron kang minor roles na ito yung talagang parang may character na nakapangalan sa script. Tapos of course the support roles and then the major. Madalas sa talents po talaga ako medyo umiinit ang head kasi para silang talents na walang talent. Yun lagi ang term ko. Kasi ako parang dapat alam mo sa sarili mo ang kaya mo hindi. I mean, wala naman akong problema kung gusto mo ng trabaho. Pero nagtatrabaho din ako. And ang trabaho ko is to tell a story. Paano ko may tell yung story kung hindi mo pangatawanan yung character mo na part ng script? Diba? So, medyo masungit ako dyan. Actually, medyo notorious ako dyan. Yun. Ayoko na magpangalan. If I may add, usually Huwag pag ka na nasa, mag-add. Siya kasi nakakaalam ng lahat. pag nasa set kami, gaganto siya, magtayo ka na lang ng sarili mo, kiss! Gaganyan siya kasi, yun, pag na-frustrate na siya sa talent. So, sabi namin, tayo na nga kaya natin kasi lagi talaga, so ngayon, in fairness naman, hindi kami napapahiya sa aming mga alaga. Kasi si Kizzy, siya pong assistant director ko for so many years. So, siya muna ang nagagalit bago ako. Pero pag may palpak na talent, siya ang butang galing sa akin talaga bago pa ako. So, kasi grabe ang frustration level. Di ba, alam mo naman tayo, pinipilit mong pinagaganda. Tapos bibigyan ka ng talent, hiningi mo. Halimbawa, hiningi mo, driver. O, dumating. O, halika, marunong ka mag-drive. Hindi po. Lurky naman ako. Yung Oh, ulit, yung Kim Chu dumating Bombay. Oo, yung Kim Chu dumating Bombay. Bakit? Diba? These things parang medyo common siya. Actually, talaga napagtanto ko yan eh. Ang common sense, hindi common eh. Parang kaloka talaga. Ayan sila Chase kasi mga ko yan, sanay na sa bunganga ko. Anyway, sorry, nag-skip tayo. Let's introduce. I will introduce everyone. Okay. Si Ronan po, huwag niyo nang pansinin. Charing, ulit. VFX artist namin yan sa Nickel Entertainment. Ano nangyayari po dito? Okay. Pero, may talent siya sa pag-rap. He's very good at rapping and mamaya sasampulan niya kayo. Gift rapping. Kasi Christmas po ngayon, so kailangan natin siya. Ayan. Si Ronan Boliosa. Tama? Ronan. Siya po ang papalit, guys. Sino yung, ngayon? Flo G. Papalit ang logo. Glock 9. Hindi. Luma yung Glock eh. Flow eh. Ito yung bata, no? Ito yung gusto ko. Ayan po. Tapos, our next is, he is known by G Clef, dun sa huli namin Give Me a Break na singing contest. And isa siya sa mga nag-grand champion, triple tie kasi yun eh. So, but pinapakilala na namin siya bilang Jade. Pakilala ka kaya? Ikaw na, ba't di ka na kayo pakilala sa sarili niyo? Hello po. Good morning everyone. I am Jade Aban. I'm originally from Cagayan de Oro and I am a teacher by profession. And yun po, isa po ako sa mga nanalo po sa Give Me a Break together with Derek Cathy po this year lang po. Ayan. Ronan, magsalita ka, mag-rap ka, dali. Charing, hindi, joke lang. Hello ka lang. Hello po. Ako po si Ronan Boliosa. Ayun po. Hindi po. Dami sinabi. Awit. Si Madam, hindi namin to talent. Pwede na, pero siya po ang aming lawyer. Si Miss Carla Hacosalem. Hi, good morning. I'm Attorney Carla Hacosalem. We've been with Direk Cathy since the inception of Nickel. Kasama po nila kaming nagulat sa presyo ng BTS. So we're very honored to still be with them and we hope to spend more years with Nickel and Taylor. So hindi po ako pipirma, ibigay na po natin sa talagang talent. Hello po. Ako po si Richard Salazar. Ako po yung
isa sa mga unang nanalo ko sa Give Me a Break, songwriting. So, yung name ko po doon ay Potato Chief. So, ako po ay civil engineer by profession. Siya po yung nagsulat ng yung sa SB19 na, No Stopping No You Stopping na You. theme song ng Love at First Stream Ako. nung a little after pandemic. Yung first, tama no? Ako lang. Oo. Nakuha ng SB19. Hello po sa lahat. Ako po si Rocky. Just call me Rocky. Yun lang po. Singer po yun. Yes. Opo. Singer siya. Ayan. Siya di po magiging voice coach. Good morning po sa lahat. Ako po si Frenchie B. Maraming salamat po sa pagpunta ninyong lahat at sobrang grateful po ako and thankful na kasama po ako sa Little Entertainment. So, thank you po. Dati po ako sa Payuki. By profession. Nananaba. Si Chase na. Manila. Okay na po. Excuse muna. Hi po, I'm Chase Vega po. Nag-start po ako mag-artista 2009. I was discovered by Becca Galiaga. Nag-star ako dun sa movie niya na Agathon and Mendy. And then after po na naka-work ko sila Direk Cathy, sila Direk Kissy sa nag-main cast po ako sa Pintada, and then nag-guesting ako sa Forevermore. And I had a couple of shows din po and movies sa both stations, even TV5. And then last po na nag-lead ako was in GMA. That was mga 6 years ago. So ngayon po, I'm planning to return. And kinausap ko nga po sila Direk Cathy because parang when I work with them, they're like family to me. So sobra yung tiwala ko po sa kanila. And hopefully po, makabalik na po ako. Salamat po. Ano po? Ano po episodic may nila ka-love team ko po din si Isabel din po that time. Yes po. Si Sir Barry de Quintina from Manila. Kaso wala si Derek, pero sige. Si Direk po, sandali may emergency. Pero pwede pa rin muna sa BTS, na-intriga ako na mukhang di talaga. Like mag-match. Hindi mo makadi-disclose ng figure. Basta malaki siya. Sobrang laki. Malaki siya. Ano yun na ano ng pandemya po yun, actually. Kailan yun? Kailan nangyari ang negotiation? Kailan na yun? Pero Last year, 2 years. Right before pandemic. We were supposed to go to Korea na. And then, may ticket na kami nila direct, ako tsaka yung isa namin board. Tapos, biglang close ang airport because of the pandemic. So, we had everything was ready. Like, our financer and everything, ganyan, papunta na rin sila. Pero ito siguro baka pwede masagot ng iba. Ilan na nag-apply, tsaka ilan ngayon ang present pool of talents ninyo? Ang present pool of talents natin ay Tita Monty, ilan Mga ba ilan? count na? Actually, we are trying to